dito kay Utang Bruha. Kasi ito naman ang utak lahat dyan eh. Si Bangag na Unggoy, si Bangag Unggoy will just follow. Kasi nga hindi siya makaiyot eh kung hindi siya susunod doon kay Utang Bruha. At ito namang isa, si Martin Romualdez, susunod lang yan. Harry, somebody actually contacted Ate Claire about setting up the means to protect our votes. Kasi nakita niya kaming nag-live about a month ago. And then, hinanap niya ako at nagkausap nga kami. I took that time out to meet him and he presented proof of concept. No, yung proof of concept. How we are going to protect our votes. So, ang sabi ko sa kanya, sige boss. Kasi ang sabi niya sa akin, attorney, wala tayong problema dun sa ground. The boots on the ground should be provided by the candidates. We will come to this one later, Harry. But the boots on the ground, yung mga kailangan nating manpower sa ground, ito yung mga poll watchers. So, ito yung contribution ng mga kandidato. So, ang sabi lang niya, attorney, yung pagpapatakbo lang sa central command natin, sa central system natin dito sa Manila. Sabi ko, sige, ako na maging mamalimos para mabuo lang natin to. So the app will be provided for free, and then we will monitor it in Manila. It's real time. It's as fast as unahan na natin si George Garcia, Harry. Bibilangin natin yung resibo. That's the concept. Bibilangin natin yung resibo. Kasi Harry, I revisited the decision of the Supreme Court in Bagong Bayan BNP versus Comelec. Ito yung voter receipt, di ba? Of which I was the sort of amicus curiae doon sa Supreme Court. So, nasa harap ako ng mga justices, tinanong nila ako about the voter receipt and I defended it. And if you will read the decision of Justice Leonen man siguro yun, ang ponensya, kinote niya ako doon. According to the position paper submitted by Attorney Glenn Cho, the voter receipt should be dropped in the old yellow ballot box, and that after the elections, the old yellow ballot box should be given to the watchers for them to count supervised by one of the Board of Election Inspectors. So iyan yung nandun sa aking position paper I submitted to Comelec, which the Supreme Court quoted in its decision in Bagong Bayan BNP versus Comelec. Kasi nga, amicus curiae ako doon sa oral arguments. So, yun ang gagamitin natin ngayon para ipilit si George Garcia na ipabilang ang voter receipt. Bilangin natin yung voter receipt. And we already have the system. Okay, Harry, we have the system to verify each voter receipt na tama ba yung sinulat ng voter receipt sa QR code. And we will count the voter receipt as fast as 30 minutes lang. So all the voter receipts in one precinct can be counted in as fast as 30 minutes. At na-verify na po natin lahat ng boto doon sa presinto na yun. So once the app is ready, I will write to George Garcia about this, citing the decision of the Supreme Court in Bagong Bayan BNP versus Comelec, para ipersa yung pagbilang ng mga voter receipt to prove that there is no cheating. And then, gagawin natin to on a nationwide scale. That's how we will protect our votes. Okay. At least may pag-asa pa once tayo. we're ready, Harry, once we're ready, we will roll out nationwide. Madali lang to mga kababayan. Kasi lahat ng mga politiko na gusto nilang maprotektahan ng kanilang boto, magtalaga kayo ng watcher doon at sabihin nyo sumunod kayo sa instruction namin. That's the only thing you need to do. Hindi na tayo magbabayad ng boots on the ground kasi these are provided by the political parties and the candidates na ayaw nilang madaya. Huwag na po kayong magbayad sa mandaraya. Ang bayaran nyo yung poll watcher. Wala naman kayong babayaran sa amin. We will just do this on a nationwide scale. So I'm waiting for the app to be finished. And pag natapos to, we will roll out. Mag-press conference kami. Susulatan ko si George Garcia. And ipakita talaga ni George Garcia na marunong kang sumunod sa batas, if only to ensure clean elections. And I think Miro will
will go this way. Para sa Miro, for those of you guys in Miro, you better go along with us because this procedure will save you a lot of headaches in the future. I guarantee you that. Okay. So at least may pag-asa pala tayo. Yun. Oo. May pag-asa tayo dyan. No? May pag-asa tayo, Harry. May pag-asa tayo, mga kababayan. Now, well, ngayon, nanawagan tayo sa SMNI, no? Sana i-connect tayo ng SMNI sa kanilang live coverage at nag-resume na raw ang kanilang live coverage, no? Ha? Yeah, nagre-request din ako by text, no? Yan. So yun, mga kababayan. Nagpa-connect din tayo. Oo, ha? So anyway, mga kaibigan, patuloy po nagtitipon-tipon ang ating mga kababayan dyan sa EDSA at sila po ay naglalabas ng saloobin na hindi na sila papayag na ang presidente ay isang drug addict. Ang inaantay din po natin ang pahayag ng mga miyembro ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas na hinamon din ng presidente at tinanong kung sila ba ay papayag ng presidente ay drug addict. No? Tinanong din sila ng presidente kahapon nga pala kung sila ay gagawin ang kanilang katungkulan na maging protektor ng saligang batas at bukod sa pagiging protektor ng saligang batas, tinanong din sila kung gagawin ba ng Hukbong Sandatahan ang kanilang katungkulan na protektahan yung karapatan ng taong bayan na ilabas ang kanilang saloobin laban sa gawain ng gobyerno. No? At sa ngayon, inaantay natin ang kasagutan ng mga miyembro ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas na 2 beses na lumabas at nagsabi na bilang protektor ng mamamayan, papanigan nila ang taong bayan na naging dahilan para matanggal si Marcos Sr. at isa pang presidente. So ang ating inaabangan ngayon dito sa EDSA, kung mangyayari ito sa pangatlong pagkakataon, no? Dahil ang issue sa Marcos Sr., nakawan, pag-abuso sa karapatang pantao, kay ERAP, yung mga bisyo, kay Marcos Jr., yung pagiging drug addict at issue ng korupsyon, bisyo pa rin, smuggling, no, na lantaran, at yung pag-abuso sa kapangyarihan na ginagawa ngayon ng Kamara de Representante na hindi naman nangyari sa kasaysayan ng Kamara. Alam mo, matagal na rin ako nag-aaral ng batas at naisa-isa natin mga desisyon ng mga Korte Suprema laban sa Kongreso. No? Ngayon lang talaga nangyayari itong mga nangyayari sa Kamara na talagang ginamit na kumbaga political weapon ang Kamara de Representante. At hindi naman ito nakapagtataka, no? Glenn, dahil sinabi naman sa atin talaga ni Maharlika dati pa, bago pa na-implement, na talagang pupulbusin nila ang mga Duterte. Ikaw, may karanasan ka, di ba? Tinawagan ka ng isang aliado ni Marcos at sinabi na humiwalay ka na dyan dahil pupulbusin nila. Kwento mo nga sa amin kung ano yung karanasan. Actually, Harry, okay, sinulat ko na to at kumalat to. I'm going to repeat it again. Kasi tayo yung magkasama nun sa Amerika. Natandaan mo? Magkasama tayo. Punta tayo ng Canada, Vancouver, tapos punta tayo ng New York, ng Washington, then balik LA. Then nung nandun tayo sa LA, doon pinalabas ni Ate Claire yung video. Di ba? Yes. So, pagdating ko rito sa Manila, that was it. Pagdating ko rito sa Manila, about a few days after, early part of August, pumunta rito sa home office ko, yung kaibigan ko. At sinabi niya that they, referring to the Marcoses, si Bangag na Unggoy Marcos Jr. at si Putang Bruja di sa Marcos, they are going to crush the Dutertes. That's the exact word ginamit, Harry. They are going to crush the Dutertes. You better get out of the pack. Naiintindihan nila, you better get out of the pack kasi di ba, nasama na tayo doon, Harry, doon sa maisog, di ba, kay Presidente Duterte. You better get out of the pack. Naiintindihan nila kung bakit ka ganyan towards them. So, naiintindihan nila kasi trinidor nga nila ako kaya nagwawala ako So, originally, hindi ko sinabi to sa inyo doon sa group chat natin. Hindi ko sinabi to sa group chat natin doon sa Eagles.
Hindi ko muna sinabi, pero pumayag ako. Kasi gusto kong malaman exactly how they're going to crush the Dutertes. So para may ma-report ako kay Presidente. Diba? Why should I remain loyal dito sa mga bangag na to eh? Ito isang bangag, isang puta at isang idiot. Oh, why should I be? Eh ako nga unang sinaksak sa likod nitong mga animal na to eh. Mga hayop to eh. So, originally, pumayag ako. Kasi nga, gusto kong matimbrihan si Presidente. Because magkakasama-kasama tayo doon. So, Correct. then something happened. Something happened. I was in court at that time and then something happened there. I was fuming. Tinawagan ko yung kaibigan ko at sinabi ko, wala na tayong pag-uusapan. Sinabi ko sa kanya, this is what happened. Wala na tayong pag-uusapan. Crush me with the Dutertes. I'll do my best to survive. Pero originally, nag-agree na kami kung saan kami magkikita. Sa Western Manila, dito sa Ortigas. Sa Western Manila. Kukuha sila ng isang room. Ang kakausap sa akin, on their part, ay pinsan ni Lisa Marcos, ni Putang Bruja. Pinsan niya ang kakausap sa akin. So ako naman, pumayag until dumating yung araw na nagalit ako sa kanila ng gusto, may nangyari. Sinabi ko, wag na tayo mag-usap. So after that, sinabi ko kay Kamsek na parating mo kay Presidente ito. This is what they intend to do. Ito sana gusto kong gawin. Bala ko sana i-meet up sila para marinig ko, malaman ko kung paano nila i-crush ang mga Dutertes para ma-report ko sa inyo. And because there was a supervening event, sobrang galit ko. Actually, nagwala ako doon and hindi na natuloy. So, ipaalam mo na lang kay Presidente Duterte na they are going to crush the Dutertes. And exactly 4 months later, ito na yung nangyayari ngayon. So, pursuant to plan, meron talaga silang script na ini-implement ngayon. Meron talaga. Hari, ikaw, you came in the later part of the plan. Di ba? You came in the later part of the plan. Nasama ka lang dyan dahil sa maiso. Di ba? Bangag ka kasi ng bangag doon sa maisong, di ba? Tapos yung video. Hindi, at saka pinagbintangan ako na ako ng pinanggalingan ng video. Ako pinagbintangan na ako pinanggalingan ng video na pinalabas ni Claire. Ang pinakamalaking biktima talaga dito sa lahat, si Inday Sara. Kasi day 1 pa lang, binalak na siyang gurgurin nitong mga bangag na to. At saka yan ang plano talaga nila para matanggal ito, natandaan ko to. Natandaan ko to. Pinatawag ako ni Lisa matapos yung filing ng Certificate of Candidacy. Nag-file na, hindi ko pa ito nasabi mga kababayan. Anywhere, ngayon lang. Dami ko kasi experience dito sa Putang Bruja na to eh. So, pinatawag niya ako sa office na sa Ori Building dyan sa BGC. Tapos pagkarating ko, sabi niya, we are happy na nag-agree daw si Inday Sara na mag-slide down to Vice President. We are so happy. Ito yung nag-lunch kami na in-offer niya sa akin, pwede bang pumunta ka doon sa headquarters kahit 2 beses lang sa isang linggo. Sabi ko, pwede naman, wala namang problema. Dito naman ako sa gilid mo, halos all these 6 years. Sabi niya, magkano ibabayad ko sa'yo? Sabi ko, ba't ako maniningil sa'yo? Hindi mo nga ako binayaran ng 6 na taon eh. Pro bono lang naman ako sa'yo eh. Ba't ako magbabayad sa'yo? You don't have to pay me anything. Tapos sabi niya, huwag ka mag-alala. Pag nanalo tayo, gagawin kitang commissioner ng COMELEC, tapos gawin kitang chairman. Nakalimutan ko lang talaga, hindi niya sinabing consider it done. Kasi Hari, pag sinabi ni Putang Bruja, consider it done, tutuhanan niya yan. Pag sinabi niya sa iyong consider it done, tutuhanin niya yan. Pero pag walang consider it done, pinulitika ka lang. Alam mo, itong bruha na to, umabot pa nga kami sa punto, Hari, na sinabi niya sa akin, bibili ako ng party list para sa'yo. Ikaw yung number 1 nominee. Ganon kami ka. Imagine, bibilhan niya ako ng party list. Sorry to interrupt you guys. Yung portalet ba natin para mahal tingnan? Yung party list, 20 million yun eh.
Hindi nga lang Yung sila ano, nag-agree sa Yung presyo. Portalet. Party Attorney Glenn, list. Bibili nga Alas daw 10 siya ng pa raw party darating list. ang Portalet Kaka-order pa lang. Alas 10 alas darating. 10. So, anong oras Pero na ba bukas ngayon pa dyan sa naman okay. ang Pilipinas? toilet ng Robinsons. Okay. O bukas pa yung O, Robinsons sige. hanggang alas 10 yan. May Portalet. O, sige, Ala- sige. Alright. O, sige. Sige, sana yung mga tao magdala ng kandila at mga tubig, kasi parami na raw ng paraming mga... Tsaka Philippine flag, mga kababayan. Philippine flag, kandila, para prayer vigil. Kasi talagang ayaw na umalis ng mga tao. Talagang gusto talaga nilang tuloy-tuloy. So, yun lang. Sige. Okay. So anyway, Yeah, flag daw. Okay. patuloy pa rin po ang ating live streaming na mga pangyayari dyan sa EDSA. Bagamat na wala po yung ating link ngayon sa actual pagtitipon ng ating mga kababayan, Tayo dyan. sinusubukan po natin bumalik dun sa ating live streaming. Pero siguro, binigyan tayo ng pagkakataon para mag-break ng live streaming na makita natin kung gaano pa dumami ang tao matapos ang sandaling panahon. Anyway, so yan ang kwento po ni Attorney Glenn na sa mulat-mula, plano talaga nilang pulverize ang mga Duterte. At nakita naman natin na ginawa nila yan sa pamamagitan ng pagbuo ng Quad Committee at yung pag-imbestiga ng Committee on Good Government sa pamamagitan lamang ng isang privilege speech doon sa di umano paglustay ng confidential fund ni VP Sara. Ako naman po sa confidential fund, kung naalala nyo, yung pag-contempt kay Attorney Laika, kinontempt siya kasi daw naghimasok si Attorney Laika nang siya'y sumulat sa COA na habang wala pang pinal na desisyon ng COA sa Notice of Disallowance dun sa paggastos ng 125 million confidential fund, wag munang isiwalat kahit kanino yung kanilang preliminary finding. Sa akin, wala po talagang contemptuous doon dahil talaga namang hindi pa naman pinal. Yes. Alam nyo, ang proseso po kasi dyan sa Kongreso, sa COA, magkakaroon sila ng parang preliminary finding. Tapos bibigyan naman ng pagkakataon na umapila yung ahensya. Tapos, matapos mag-apila, pwede pang further appeal doon mismo sa commissioners ng COA, from the finding of the field audit team. At doon mo masasabi na pinal na yung decision ng COA. So wala pong contemptuous doon sa ginawa ni Attorney Laika. Gaya ng wala namang contemptuous doon sa ginawa ko na hindi ako nakapag-attend na isang meeting sa isang Biyernes na wala naman po talagang trabaho ang Kamara de Representante sa Biyernes. Ako naging kongresista, nagtrabaho ako dyan, ako estudyante. Alam ko naman na dati pa wala nang trabaho sa Biyernes. Pag Biyernes dyan sa Kamara. So malay ko ba na maghihiring sila ng Biyernes? Alam ko naman na walang mga trabaho sa Kongreso. So ang buong akala ko, Webes yun, na meron ako talagang conflict of schedule. So, ayun. Pero alam mo kasi yung mga ginagawa nila, iko-contempt ka niya, tapos wala kang pagkakataon na dumulog sa hukuman. Gaya ng ginawa nila sa akin, isang araw na pagkakakulong. Paano ka naman pupunta pa sa hukuman ng isang araw na pagkakakulong? Sabihin natin isang araw sandali lang yan, pero talagang ang karapatan ng kalayaan, gaya ng sinabi ko, nung ako'y pinakulong nila, ay isa sa pinaka-importante karapatan ng pagtao. At kaya nga mga hukuman, pag ikaw ay hindi naka-attend sa hearing, wala naman ako nalalaman na pinakukulong. Di ba? Siguro pinagbabayad ng fine na 500 pesos, pero wala akong kilala na nakulong dahil nakamiss sila ng isang hearing ng hukuman. Tapos ito naman si Attorney Laika, ganun din. 5 days. Paano naman sila makakapunta ng hukuman? Yung 5 days na yun, kasama pa ang Sabado-Linggo. Diba? Na kung saan sarado ang hukuman. At ngayon, in-extend na naman ng 5 days. Nabitin din. Dahil by the time matapos mong petition, tapos na yung period, makalalaya na, at multi-academic na ang kaso. Ngayon, kaya nga ang aking rekomendasyon ngayon, siguro mga kaso dapat ihain ngayon sa Regional Trial Court. Kasi ang Regional Trial Court, hindi gaya ng Supreme Court, meron silang mga mandatory periods to resolve. At kapag ang kanilang hahain ay habeas corpus petition na pinaka-importanting petition sa lahat, within 48 hours kailangan magkaroon ng desisyon ang RTC. Samantalang sa Korte Suprema, ang dami na po naghain ng mga petition doon, kasama na ako, dahil wala naman silang fixed time frame within which to resolve, nakabinbin. In fact, kung titignan mo yung huling decision nila,
dun sa Lincoln Ong, kung saan dineklara nila na labag sa saligang batas yung pagkakakulong kay Lincoln Ong, lumabas na yon long after nalabas na rin sa kulungan si Lincoln Ong. Ibig sabihin, nakulong muna siya na nalabag muna yung karapatan niya sa kalayaan bago magkaroon ng desisyon. At hindi ko naman sinisisi ang Korte Suprema kasi isa lang Korte Suprema natin, napakadami naman mga kaso. Kaya nga, hinihikayat ko ngayon at sinabi ko na rin kay Vice President, baka gusto nung subukan ni Attorney Laika sa RTC. Kasi alam mong RTC, bagamat yan ay mga judges na pwedeng matakot sa kongresista, yung mga judges na rin yan ay dahil sila yung mga judges pa lang na nais ma-promote, nais silang gumawa ng pangalan para sa kanilang mga sarili, magkakaroon ng sapat na tapang para gawin ng tama. Alam mo ba, Attorney Glenn, itong si Miriam Defensor Santiago, ang unang dahilan kaya siya sumikat dahil sa desisyon niya sa Regional Trial Court Judge sa kaso involving Lino Broca. Yung kaso ni Lino Broca na sinubject to censorship. At linabanan ni Lino Broca sa Quezon City RTC, ang nagresolba ay si Miriam Defensor Santiago. So doon siya unang sumikat. At in fact, doon siya nakilala ng marami dahil mahirap naman makilala isang regional trial court judge dahil hindi ang politiko na talagang kumukuha ng public attention, pero doon siya unang nakilala. At kung hindi siguro dahil doon sa desisyon niya sa Lino Broca, hindi rin siya itatalaga ni Cory Aquino bilang commissioner ng immigration, kung saan doon naman talaga siya tunay na sumikat. Diba? Dahil doon sa kanyang paninindigan laban sa korupsyon sa isa sa pinakakurakot na ahensya ng gobyerno. No? At from there, alam na natin na tumakbo siya ng presidente, ng senador, tumakbo ng presidente, at tumakbo muli ng senador. No? At nag-2 term siya as senator. No? So sa tingin ko, miski madaling, sa tingin ng marami, pwedeng matakot ang mga RTC judges sa mga kongresista, lalo na sa speaker. No? Naniniwala pa rin ako bilang isa akong palaki na isang judge na marami pa rin dyan na may sapat na lakas na loob na manindigan. Kasi after all, importante maging judge ka Yan naman ang panaginip ng mga abogadong marami na maging judge. Hindi naman importante na maging Supreme Court Justice. No? At saka dahil sa benepisyo, hindi naman nalalayo ang benepisyo ng mga judges sa mga justices. Sapat na yon na ikay naging judge, na ikay maninilbihan ng 75 until age 70, no? Na 70. Maganda naman ang sweldo at maganda rin ang fringe benefits. No? So, hindi ko alam kung saan dudulog si Attorney Laika, pero aking rekomendasyon, subukan niya sa RTC, Quezon City, kasi yung mga nakabinbin ng mga taong kinukontempt sa Supreme Court, wala pang lumalabas na kahit anong decision. No? Matagal na sa Supreme Court. Kasi wala ngang fixed time frames ang Supreme Court para mag-resolba. No? Sa RTC meron na yung mga special proceedings. No? Ayan, oo. Anyway, special proceedings yan. Special proceedings yung habeas corpus. Yes, yan ang binibigyan ng pinakamataas na importansya ng ating mga hukuman. Anyway, narito pa rin po tayo. Tayo po ay nakikibaka at lina-live stream ang mga pangyayari sa EDSA. Siguro po, bagamat hindi pa napupunong EDSA, ito na isa sa pinakamalaking pagtitipon-tipon sa EDSA mula nung panahon ni Erap Estrada na naging dahilan kung bakit natanggal sa pwesto ang isang Erap Estrada. Alam niyo, kung maalala niyo, si Erap Estrada natanggal buwan ng Pebrero at panahon din yun, taon din yun ng eleksyon. So sa mga ibang nag-iisip na ang eleksyon ay balakid kung magdedesisyon ng taong bayan na magpatalsik ng nakaupong presidente, well, nangyari po yan noong panahon ni Erap. At nagpatuloy naman ang eleksyon noong Mayo noong taon na yon kung kailan na patalsik si Erap Estrada. So, hindi po balakid ang eleksyon. Bagamat, ang sinasabi ng marami, baka mamaya kapag nandiyan ang eleksyon, lahat ng tao ay nakatutok na sa eleksyon. Totoo naman po yan dahil ang eleksyon ay kada 3 taon lamang at yan yung pagkakataon na makakabawi yung ating mga kababayan na makakuha ng pera sa kanilang mga opisyalis kaysa sila ang ninanakawan ng kanilang mga opisyalis. No? Once every 3 years lang. No? Pero sa tingin ko naman, kung talagang may dahilan at desisyon ng taong bayan, hindi po pwedeng kumapit sa patalim ang mga politiko kung sila ay sisisantihin na ng taong bayan. Anyway,
hindi ako magaling mag-crowd estimate, no? Pero kasama yung mga nasa loob at puno daw po ang simbahan at saka yung napuno ng bangketa at yung service lane ng EDSA na papunta ng Ortigas, siguro hindi na bababa sa 3,000 yung mga katao na naroroon, no? At malaki na yan dahil talaga namang hindi na yung Sana bukas ang EDSA konti po Friday na. group. Oo, talagang 200 lang ata ang pinakamalaki nung patawag na EDSA Friday group, no? Pero dahil nga sa pangyayari over the weekend, nakita natin na kung paano binaliwala ang karapatan. Ayan na. Ayan na live coverage. Maui. So, ayan na si Maui. Meron na tayong live feed. Welcome, Maui. Maui, kumusta dyan? Anong pangyayari dyan? Hello. Maui. Hello po sa inyong mga magigiting Sa amin ang na mga kababayan natin. Si Pope Sari Roque, hello po. Yes, Sir, yes. magandang araw po. Attorney Glenton, hello again. Ate Martica, salamat po sa support nyo sa mga kababayan natin itong naghihirap sa Pilipinas. Salamat po ng marami. Dumarami na po ang tao. Ayan, may mga uuwi. Siyempre napagod na po yan. Tidlip ng konti. Nagsabing babalik, maliligo lang, magpapahinga kahit kahit isang oras at kalahati lang, makasaglit lang po ng pahinga. Ako wala pa po akong tulog, but yeah, go lang, samahan natin ang mga nandito. Ayaw umuwi ng taong bayan, Attorney Glenchong, Ate Marlica, and Attorney Harry Roque. Willing to stay. They are not moving. We are not moving. You guys are staying. So talagang pamorningan pala ito, ha? Pamorningan pala ito, no? Wala palang uwian itong EDSA ito. Until bumaba ay Guys, walang uwian. Parang kailangan ko yata tumira ng pulburon para maging awake ako. Oo nga. Okay, pasensya na kayo, nilalapit ko yung cellphone sa tenga ko kasi medyo maingay yung crowd. Pero para na mapakinggan ko yung inyong mga sinasabi. So hindi nga po talaga, former spokes, Harry Roque, hindi uuwi ang taong bayan. Hanggat hindi bumababa yung duwag na yan na nasa Galaan, nasa Dubai ba yan? Mukhang meron po yata Formula 1 race sa Qatar. Sasaglit ka ba doon, Mr. President? Sige, pag uwi mo, sasalubungin ka ng galit na taong bayan. Hala, sige, gumala ka pa. May nunal ka sa paa, ang galing-galing. Maui, yung mga personalidad dyan? Attorney Harry Roque, Attorney Glenchong, Miss Ate Marlica, andito si Spokes Harry Roque, si Spokes, sorry. Si Ka Eric, hindi kami iniiwanan, nandito pa rin. Kanina nakita ko si former PDEA agent Jonathan Morales, nandito pa rin. So hindi ko alam kung nagpahinga na ng konti, then bumalik. Ganyan po kasi yung ginagawa ng iba, iibit ng konti, babalik. Eto, madilim na nga, nandito pa rin kami. May mga Duterte group leaders na nandito na may mga kasama silang mga miyembro. Si Ate MJ Kiambao Reyes, nandito rin kanina. Si Tio Moreno, isang kilalang political vlogger na Duterte supporter, nandito rin. Sino pa ba yung mga nakita ko dito? Si Kamentong, si Sir Herman Laurel po ba yun? Nandito kanina. Mga call center agents, darating daw so, dyan. So, Miss Cathy Binag, hindi ko sure kung dumating, no? Pero sana makasaglit siya. Maui. Wala pa tayong entablado Maui, dyan. meron kayong sound system. meron kayong pwedeng magamit microphone para or marinig yung mga speakers. megaphone? Meron naman pong megaphone, ayan, ginagamit ni Ka Eric. Pwede mag-donate ng battery. Okay. Ano po yun, Attorney Harry Roque? Tubig, sana magdala po kayo ng tubig. Okay. Ayan yung mga pagkain. At ayan ang ating message po kayo dyan. At i-guide namin kayo kung paano dadalhin. Doon naman sila Maui, sila JM, sila Banjag po ang ating. At na natin. Yes po. Ano yun, Attorney Glenchong? No, I was asking about the megaphone. Sabi mo meron na. Thank you. Megaphone na yan. Narinig niyo ba? Responsable tayo, okay? Si Ka Eric yan. Yes. Ano ang crowd estimate mo, Maui? Ilang libong tao nang narariyan ngayon? Sa Panchacos, Harry Roque, pa 10,000 na po ang tao dito. Okay, hindi lang po kami pinapayagang
Medyo malakas, lalayo akong konti. Salamat po sa mga nagdo-donate. Napakalaking bagay po ang inyong suporta sa mga nandito. Okay, hindi kasi po kami pinapayagang umakyat sa EDSA Shrine. Dito lang po kami sa harap ng simbahan. Dahil po private property nga, pag-aari ng CBCP, ayaw pumayag ng pare, even ng kapulisan, na sumampa kami doon. Kahit hindi naman po kami maliligalig ng mga taong bayan, ito po ay prayer rally, wala po kami mga placard, hindi po kami dito nagwawala ng babato, nagmumura. Si Pangulong Duterte lang po ang pwedeng magmura, okay? So, despite that, lumalaki ang crowd. May mga umuwi, kasi syempre yung iba pagod na, pero may mga dumadating. Babalik yun. Nabalik. Babalik yun, Maui. Well, Babalik yun. nakakagalak Siya. Yes Yan, po, babalik kasi- at yun po ang kanilang commitment sa amin, ang kanilang sinasabi. Maliligo lang, iinit lang ng konti, and then go na ulit. Tama yan. Maui, ano yung Napakasama sinabi ng mong puso hindi kayo na- pinapaakyat sa